Ang punong hipik sa bunga ay madalas binabato. Kaya stay strong, First Lady Lisa Araneta Marcos. Kakampi mo kaming maliliit na mga mamamayan. Mabuhay ka, Madam Lisa. Kitang-kita kung sino ang tunay na may breeding. Huwag kang bibitaw, Ma'am Lisa. Alam ng Diyos ang totoong nasa puso natin, kaya idol kita. Ang totoong tao ay mapagkumbaba, Madam Lisa. Mabuhay po kayo. Suportado kayo ng masang Pilipino. Mas malinis ang pagkatao ng katulad mo kumpara sa mga Duterte na tigmak ng dugo ng taong bayan. Kaysa sa'yo, nagagalit si Amy kasi maganda ka at pati ang puso mo ay busilak. Si House Speaker Martin Romualdez at Lisa Marcos para sa tunay na pag-asa ng bayan at tunay na naglilingkod sa ating bansang Pilipinas na mga hindi nakikita at hindi ipinapapubliko ang kanilang mga pagdamay at pagtulong sa ating mamamayan. Ang mga sinasabi natin ay nagpapakilala sa ating tunay na pagkatao, kaya kung puro mura na nasa bibig natin, malamang basura din ang pagkatao mo. Kagaya ng mga bumabati ko sa inyong dalawa. Hindi masisira ng kahit na anong fake news ang pangalan Marcos. Mabuhay si First Lady Lisa Araneta Marcos at si Pangulong BBBM. Mabuhay House Speaker Martin Romualdez sa tunay na pagsisilbi sa taong bayan. Huwag niyong pansinin ang mga pangit na paninira sa inyo, Madam, at sa iyo, House Speaker Romualdez. Bagkos ituloy mo ang pagdamay at pagkalinga sa ating bayan. Alam namin na ang inyong mithiin ay simple lamang, ang makapaglingkod sa nakakarami at nangangailangan ng pag-unawa at pagsiservisyo at pagdamay ng mga taong nasa gobyerno. At yun ay inyong ginagawa. Nakikita namin yan, Madam. At sana wag po kayong tumigil sa pagtulong at pagkalinga sa ating mabuhay, ang ating bansang Pilipinas. Hindi na po uso ang paninira. Hindi na po uso ang mapagpapatikos at mga salitang napakasakit. Hindi ganon ang Pilipino. Rich or poor, may class naman tayo ng konti. Sinasabi po ng asawa ko, pag naririnig nila ang bagong Pilipinas, ang ibig sabihin nito ay hindi kailangan awayin ang mga taga-private sector. Instead, dapat gawin silang mga partners sa mga proyekto ng gobyerno. Sa dami-dami po natin mga problema, we should realize that government can't do it alone. It has to work hand in hand with the private sector. Ako po, galing po ako sa private sector. And in 1,606 days, babalik na naman ako sa private sector. Wala na pong terno, makeup, Facebook, Instagram, at kung ano-ano pa. In the meantime, I will try to follow my husband's vision of bringing the private sector closer to government so we can all work together for our bagong Pilipinas.